At para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, kasama natin ngayon si Ambassador Mark Sievers, dating US Ambassador sa Oman. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa broadcast na ito. Gaano kahalaga ang hakbang na ito ng UAE at bakit na yon nila ito ginagawa? Oo, magandang gabi at ikinagagalak kong makasama muli ang I-24. Nakikita ko ang hakbang na ito na isinasagawa kasabay ng US. Kampanya ng pang-ekonomiyang presyon na bumibilis hindi lang ang pagharang sa mga pantalan ng Iran at pagpigil sa kanilang bentahan ng langis papunta sa malayong silangan, pati na rin ang mga hakbang pinansyal. Mga pagsisikap na isara ang, alam mo na, kalakalan sa pera sa matatag na salaping dayuhan na kanilang inaasahan. At marami sa mga iyon ay isinasagawa ayon sa ilang ulat sa pamamagitan ng Dubai. Kaya't ito ay napakahalaga. At ito ay dapat makatulong sa pagsisikap ng US na maglagay ng mas matinding pressure sa ekonomiya laban sa rehimen ng Iran. Tungkol naman sa kanilang intensyon na gumanti gamit ang militar o palawakin pa ang saklaw, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Madalas silang magyabang. Nagbabanta sila ng mga bagay na hindi naman nila kayang gawin. Pero sa tingin ko, magiging napakabigat na tugon mula sa Estados Unidos kung gagawin nila ang ilan sa mga yon. Kaya tingnan natin. Sa Iran, parang iyan talaga ang sinasabi. Tingnan natin. Pero gaano kaya ito direktang makakaapekto sa ekonomiya ng Iran? Inilalarawan ito bilang isang matinding dagok. Tama. Sa tingin ko talagang isa itong matinding dagok, lalo na kung isasabay pa sa lahat ng mga hakbang na ipinatutupad ng US Treasury at ng blokadang pandagat ng Estados Unidos. Kaya isa pa ito sa mga bahagi ng issue. Dagdag pa ang direktang bilateral na kalakalan bago ang digmaan sa pagitan ng Iran at UAE ay nasa 10-10 bilyong dolyar. Sa tingin ko, ang UAE ang pangalawa nilang pinakamalaking trading partner pagkatapos ng China. At lahat ng yon ay naputol na. Kaya naniniwala akong malaki ang magiging epekto nito. At gaano mo masasabi na nakakagulat ang hakbang na ito? At maari ba nitong direktang baguhin ang mga kalkulasyon ng Iran? Sa tingin ko, kailangan nating tingnan ang epekto nito sa loob ng ilang panahon. Hindi natin alam kung gaano katagal yon. Sa palagay ko, nung una, marahil ang US. Medyo naging masyadong optimistiko ako tungkol sa kung gaano kalaki ang epekto ng pagputol, ng pagharang sa kanilang mga daungan pagdating sa, alam mo na, pagpapalambot ng kanilang posisyon sa negosasyon. Hindi yun nangyari. Pero habang tumatagal ito, lalo silang nauubusan ng mga mapagkukunan. Hindi na nila kayang bayaran ang kanilang mga bayarin. Hindi na rin nila kayang pondohan ang kanilang mga proxy. Hindi nila kayang bayaran ang kanilang mga kawani ng gobyerno. Hindi nila kayang magbigay ng gasolina sa publiko at kuryente marahil. Kaya talagang malaki ang kanilang problema. Ang kabilang bahagi nito, syempre, ay may epekto ito sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya dahil sa pagsasara ng kipot, ng mga supply chain, ng presyo, ng lanis at iba pa. Kaya lang, sa tingin ko, mas mahina ang posisyon ng Iran ngayon pagdating sa mga ekonomikong kompromiso. Kung gusto nilang magpalala at bumalik sa mga operasyong militar, ibang usapan na yon. Pero nakikita ko ang maraming dahilan kung bakit hindi nila gagawin yon. Sa tingin mo ba, makikita natin ang parang snowball effect dito kung saan ang ibang mga bansa sa Gulpo ay tutugon din sa parehong paraan? At magkakaroon ba yon ng anumang pagbabago sa kalalabasan or sa mga kalkulasyon dito? Alam mo, ang mga Saudi ay mahalagang puwersa at ang Saudi Arabia ay naging mas maingat sa panahon ng digmaan sa pakikitamo nila sa Iran. Sa tingin ko, ang UAE ay naging direkta sa pagtutol sa pressure ng Iran. Ang Saudi Arabia ay apektado rin, alam mo, ang mga barko nila na dumadaan sa Red Sea. Sa kabilang bahagi ng Arabian Peninsula, ang Bab al-Mandab ay inaatake ng mga Houthi. Pero sa tingin ko, parang hindi rin kayang panindigan o gustong panindigan ng mga Houthi yon. Ilan lang ang naging pag-atake sa mga barko ng Saudi at ilang pag-atake sa mga kaalyado ng Saudi sa loob ng Yemen.
Pero hindi naman talaga ito lumala. Tingnan natin. Kaya bawat isa sa mga bansa sa Gulpo ay gumagawa ng sarili nilang kalkulasyon. Ang mga Qatari, siyempre, ay bahagi ng proseso ng negosasyon kapag may mga negosasyon at pinahahalagahan nila ang kanilang ugnayan o koneksyon sa Iran. Pero ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nadbunga ng anumang tunay na seryosong kasunduan. Bumagsak talaga ang MOU dahil sa kipot ng Hormuz. At kaya hindi pa gumagana ang diplomasya hanggang ngayon. Hindi kita hihilinging silipin ang hinaharap dito, pero sa tingin mo ba ang hakbang na ito ay nagpapakita na lumalawak ang sigalot sa direksyong tinatahak nito? Medyo malawak na ang sigalot sa loob ng ilang panahon ngayon. Tinarget na ng Iran ang ilang lugar sa Jordan. Noong mas maaga pa, sinubukan na rin nilang tamaan ang Cyprus sa tingin ko at ang Turkey kahit isang beses. Diego Garcia Minsan. Kaya malawak ang labanan pero sa tingin ko ang pinakapuso nito ay nananatili sa pagitan ng Estados Unidos, mga bansa sa Gulpo at Israel at Iran. At hindi ko talaga nakikita na lalawak pa ito lampas sa saklaw na yon. Pero mari itong lumala. Totoo yan. Sa tingin ko, desisyon yan ng Iran. Sige, Ambassador Mark Sievers, maraming salamat sa pagsama sa amin. Ikinagagala ko. Salamat din.